All right. Hello, magandang araw Pilipinas at magandang gabi naman dito sa Los Angeles, California. Ngayon po excited ako dahil nandito na ang ating guest. Kumbaga talagang na-starstruck tayo dahil first time kitang ma-meet Attorney Vic in person. Yes. And thank you sa pagtugon mo sa aming invitation dito para sa iyong book signing tomorrow. Kaya naman excited ang lahat. So, Attorney Vic, kumusta ang iyong travel at kumusta ang Pilipinas? Ano ang pwede mong ma-share sa amin direct from the Philippines? Una-una, maraming salamat, Maharlika, sa iyong pag-imbita. At finally, ay first time ho naming personal na nagkakilala ni Maharlika at first time ho kaming nagkaharap ng personal. And I would like to begin this live by saying thank you to Maharlika in front of all of you sapagkat napakalaki ho ng aking pasasalamat. Kahit hindi po kami magkakilala ni Maharlika, ilang beses po niya akong pinagtanggol doon sa mga paninira sa akin. And I deemed it best and proper na bago magsimula ang opisyal na kampanya ay makaharap ko ng personal si Binibining Maharlika para magpasalamat at sa kanya mga encouragement that I receive every now and then at sa mga Pilipino dito sa LA. Maraming salamat sa inyo and I cannot thank you enough for the many good things you did to me and of course for my family na hindi mo rin nakakaharap pa ang aking may bahay at ang aking mga anak and yet pinagtanggol mo dahil meron kang gift of wisdom and discernment, nalalaman mo yung totoo sa hindi at kahit binigyan ka ng napakaraming dokumento na patungkol umano sa akin, lahat derogatory, hindi mo ito pinatulan at bagkus doon nagsimula yung higit na pagsasaliksik kaya naman lalong tumibay ang iyong conviction na lahat ito ay pawang pambubudol lamang. And kamusta ang Pilipinas? Maraming nagaganap na hindi kaaya-aya, kaya maraming salamat at merong Maharlikang kagaya mo na hindi nila basta kayang takot-takutin na kahit ano pang sabihin nila na ikay nandirito, kahit naman nasaan ang Pilipino'y Pilipino at meron siya dapat say sa nangyayari sa ating bansa. At hindi kinakailangan na sa Pilipinas ka upang ipakita mo at ipadama ang pagmamahal mo sa Pilipino at Pilipinas. Maraming Pilipino na nasa na binigyan mo rin kami ng time. So, Attorney Vic, sa mga tao, ngayon pa lang nakakakilala sa'yo dito sa ating channel. Medyo baka tayo ng konti, Attorney Vic. Ayan. Sino ba si Attorney Vic Rodriguez? Kagaya ng lagi ko sinasabi, si Vic Rodriguez ay Pilipino, abogado, maisog. Maisog! Maiksing pagpapakilala kung sino si Attorney Vic Rodriguez. At yung mahaba-habang pagpapakilala naman, ako'y abogado at ako'y minsan na rin nagsilbi sa pamahalaan nung ako'y masigit na bata pa. At the age of 19, I'm already a barangay official in Quezon City. Ako po yung pinakabatang naging barangay captain ng Quezon City at the age of 20. At yan ay yung barangay Sacred Heart. Diyan yan sa District 4 ng Lungsod Quezon. Diyan sa boundary ng Tomas Morato, kung saan ako lumaki, Timog, EDSA, and a portion of Kamuning Road. At ako nga ho, yung aking huling stint sa gobyerno ay bilang Executive Secretary ng ating bansa. Yeah, so Attorney Vic, kanina nag-dinner tayo, marami tayong napagkwentuhan at yung isa dun sa nakapukaw sa akin, yung kinukwento mo na after mong mag-resign o kumalas sa gobyerno ng Marcos administration nga, ay talagang yung time mo in-spend mo sa iyong family, sa iyong mga anak at hatid sundo mo yung mga anak mo, then may nakakita sa iyo na kakilala ng administration at ang sinasabi parang nung nakita ka na naghahatid ka lang ng anak mo, parang ang dating sa akin na pagkwentuhan natin, si Vic Rodriguez naghahatid na lang ng anak niya ngayon. Para bang ang dating sa kanila, parang loser ba? Di ba? Parang yun ba yung pagkakaintindi ko? Well, that's the impression that I generated ng impression na sinasabi sa akin. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon ginagawa ko yun. I am happy
whenever I do these little things para sa aking mga anak. Yung maghatid, magsundo, that's the best part of the day. Yes. Kung magagawa ko yun, araw-araw gagawin ko. I love it. Yung duty na yan. And at the end of the day, kahit ano pang ginagawa ko, alam ito, nung mga kasama natin ngayon, Marlica, sa kampanya, at the end of the day, lagi ko sinasabi sa kanila, at the end of the day, I'm just a father to my children and a husband to my lovely wife. At walang nakakahiya doon dahil buong-buong aking pamilya at masaya ako sa aking pamilya. At yun yung importante ng buhay, di ba? Mga palangga, mga kababayan, yung family. So walang loser na tatay o nanay na nagmamahal sa kanyang anak o nag-aaruga. So, kaya naman ang tunay na losers, alam na natin, yung mga nasa administrasyon. Pero Attorney Vic, gaano ba kahalaga sa iyo ang family background ng isang tumatakbo sa Senado o kung sa anumang pwesto sa gobyerno? Para sa akin, baka naman sabihin partial ako o bias, pero para sa akin mahalaga. Dahil doon mo makikita yung direksyon ng isang tao kung siya ay maluluklok sa anumang pwesto ng gobyerno, kung solid yung kanyang pundasyon sa pamilya. Because sabi ko nga doon sa isang interview sa akin, ang family is the basic autonomous social institution at yan ay dapat pahalagahan, dapat yan ay protektahan at dapat yan ay palakasin. Sapagkat dyan nagmumula lahat Walang barangay, walang munisipyo, walang syudad, walang probinsya, walang republika kung hindi natin mabubuo ang ating pamilya. Yeah. Well, sa lahat ng mga nakabasa na sa book ni Attorney Vic Rodriguez, for sure, ang nakaantig dito sa akin, talagang ino-honor mo ang iyong mother. Mm-hmm. So, gusto ko lang pong tanungin, how's your father po? Oh, my dad passed away early on, 2009, at the age of 77. Ang tatay ko, disciplinarian yun. Napakahigpit nun, pero maganda dahil because of yung respeto, andun na rin yung takot. Yung respeto at takot sa aking ama. At pinuna naman yun ng sobra-sobrang pagmamahal ng aking ina. At hanggang ngayon kami magkakapatid, well, may mga nandito na sa Amerika, merong na sa Canada, merong na sa Hong Kong. Kahit iba-ibang panig na ng mundo, pag nagkikita-kita kami, buo pa rin And I attribute that to the very, very strong family orientation and foundation laid down by our parents. Yeah, wow, that's good to know. So, Attorney Vic, kanina habang umiikot-ikot tayo dito sa Los Angeles area, ay namamangha ka sa mga magagandang places and wini-wish mo na sana sa Pilipinas gawin din natin ito. Sa tingin mo ba yung mga na-observe mo, not only here in the States, going abroad, para ma-improve ang ating bayan, doable ba talaga ito kung hindi corrupt ang ating gobyerno? Doable. Mas magagaling pa tayo sa ating mga kapitbahay dyan sa Southeast Asia at sa Asia. Magagaling tayo. In fact, ang proof nga niyan, kahit dito sa Amerika, ang malaking bahagi ng inyong manpower, ang backbone yan, Filipino Whether health service o kung anong serbisyo, marami dyan, Filipino. Ganun din sa Middle East. At ako'y naniniwala na, well, maybe we are 100 years detached sa ating mga kapitbahay. Hindi lamang sa infrastruktura, pati sa pag-uugali. Prueba, kagaya yung mga nag-i-enjoy sa pagtanggap ng ayuda. Yung ayuda doon sa mga tumatanggap ng pera ng ayuda, maawa po kayo doon sa talagang dapat magbenepisyo dyan. Yung tumatanggap ng ayuda, yung tinatawag nating ayuda ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez, yung ayuda na unconditional cash transfer, dapat po yan ibinibigay doon sa tunay na nangangailangan. Hindi doon sa mga leader ng mga corrupt na politiko at ng mga taong gobyerno. It is totally unlike yung 4Ps, yung conditional cash transfer program. At least yun, merong limit, merong hangganan at may condition. Anong condition yan? Kinakailangan panatilihin mo sa eskwelahan yung mga anak mo. Pangalawa, kinakailangan pabakunahan mo yung mga kinakailangan bakuna growing up. At pangatlo, yung periodic check ng mga bata sa health center o di kaya ay sa government hospital. So kahit paano, merong control yung 4Ps. Pero itong ayuda na pinamimigay indiscriminately ni Martin Romualdez at ni Bongbong, wala po ni isang Pilipinong kayang humarap kahit kanino, kahit sa inyo,
na magsasabing umunlad ang buhay niya o kaya ng pamilya niya dahil diyan sa ayudang yan. Corruption po yan. At yung sinasabi natin na sana maging kagaya tayo ng Estados Unidos na napakaganda at ganun din naman sa Japan, sa Hong Kong, sa Singapore, lahat po yan ay nagsisimula sa liderato ng ating bansa. Nakakalungkot at kagaya ninyo, si Binibining Maharlika at kagaya ko, nabudol po kasi tayo pare-pareho eh. We were approaching 2021 and 2022, lalo na nung mag-e-eleksyon na ng napakataas ng pag-asa na ito na ang magtutuloy ng mga magagandang gains and proyekto ni Pangulong Duterte at tuloy-tuloy na yung pag-take off ng Pilipinas. Subalit, ibang klase pala ang interest nito, unahin yung interest ng kanyang pamilya at ng mga nakapalibot na elitistang politiko na walang ginawa kundi ubusin ang pera sa kaban ng bayan ng Pilipino. Yeah, so Attorney Vic, etong issue no sa drugs or sa pulburon na talagang hindi natatapos-tapos. Recently, merong pronouncement ang PNP na kung saan exempted ang mga, not only yung mga police natin, kundi pati mga kasundaluhan sa drug test at dito sa psychological test. Ano ang opinion nyo dito para talagang ito-tolerate na itong paggagamit ng illegal? Isang malaking pambubudol sapagkat lalong tumitindi yung panawagan na sumailalim sa isang open, fair, credible and transparent hair follicle drug test ang Republika ng Pilipinas na namumuno, si Bongbong Marcos, subalit ginawa ngang exempted yung mga miyembro ng AFP at PNP and I'm not sure if even other members of the uniformed personnel. Subalit tingnan po ninyo, ang security guard na hindi naman lahat ay nagdadala ng baril, ay kinakailangan sumailalim sa isang psychological or psychiatric and drug testing. Bakit? Bakit? Samantalang yung mga binibigyan mong matataas sa kalibre ng baril, exempted, isang malaking kalokohan yan. In fact, Maharlika, I'll take this opportunity nung mga nagtatanong sa akin, isa sa mga pangunahing agenda, legislative agenda na nais kong isulong bilang senador ninyo ay yung pagpapalakas sa mandato ng PIDEA. At ang ibig kong sabihin, bibigyan natin ng kapangyarihan ng PIDEA na magsagawa ng isang mandatory hair follicle drug test taon-taon or every 2 years sa lahat na naglilingkod sa gobyerno. Sa pamumuno ng Presidente ng Pilipinas, sa pamumuno ng Chief Justice sa Judiciary at sa pamumuno ng Senate President at ng House Speaker sa mga miyembro ng Legislative Department. Across the board yan para makasiguro tayo na nasa tamang pag-iisip ang ating mga leaders, national man o lokal. Wow. So sana talaga, Attorney Vic, ang mga leaders o ang mga magiging future leaders like you ay talagang tutukan para mabawasan itong issue natin lalo na sa droga. Attorney Vic, sa interview mo with Karen Davila, talaga naman nagba-viral ngayon, di ba? Ang galing-galing niyo pong sumagot doon. Sabi nga namin, eto mga friends ko dito at ang mga viewers natin, talagang very smart at ang talas ng mga sagot, talagang straightforward. Paulit-ulit mong sinasabi doon at even nasa book mo na ikaw ay talagang in-appoint ni Bongbong Marcos as Chief of Staff at pinirmahan niya. So, ang gusto kong itanong sa'yo, ikaw ba ay hindi mo pinagsisihan yung hindi pagtanggap nun? Kasi maraming nagsasabi na sayang naman, dapat nakisakay ka na lang sa gobyernong Polboronic. Hindi ko kasi kinakailangan ng pwesto nung nanalo na sinasabi ko na wag na ako, okay na ako, basta gawin lang yung napag-usapan at gawin lang yung magagandang salita na binitawan ng kampanya. Dahil nakaharap din naman ako lang din naman ang nagsasalag, ako nagpapaliwanag, ako sumasagot, at alam naman ninyong lahat yan. At nung nandoon na nga, maganda naman yung, ulitin ko, iba na kasi pag nung nanalo na, you are no longer talking to an ordinary friend and candidate that you have helped and supported. Presidente na yun, incoming At iba rin naman pag may tiwala sa'yo yung incoming president, yung president-elect. At nung kami na sa Malacanang na, iba na rin pagkabuo tiwala sa ng Pangulo. So even if I have said many times na okay na ako, exit na ako, huwag mo kong problemahin, o ayos ako, basta itulungan lang natin yung mga tao, ayusin lang natin,
Ang sabi, magsama kami, pinaghirapan namin pareho, tulungan ko siya, at buong tiwala niya. So iba yung ganung tiwala. Kaya kami nagpatuloy, except nung maganda sana yung nasimulan, but my situation then, to the rest of those who are feeling president and would like to be president, even the absence of any mandate from the people, untenable na, hindi na kami magkakasundo talaga. So sabi ko, hindi na, exit na ako. I don't need yung presidential chief of staff. It was given to me, the appointment, signed, and most importantly, yung sinasabi nilang non-existent administrative order number 1. Na i-release po iyon, meron akong original copy na na-release sa Malacanang Records Office. Release po yun. But I have a choice, pasukan ko ba o hindi. And my choice was, and I chose, hindi ko kailangan yan, hindi ako papasok dyan. Yes, at actually, Attorney Vic, merong isang personality din from the Philippines. Actually, naikwento ko na sa vlog ko. I don't know kung narinig mo. But anyway, na talagang yung pag-target sa'yo, alam din naman ng taong bayan, ay talagang ang nagtrabaho sa'yo, si Lisa Marcos, at talagang yung kanyang kapatid, si Martin Araneta, at yung kanyang mga Black Ops. So, ito ba ay nakakagulat ba ito sa'yo? No, hindi ako nagugulat. At hindi lang naman, not to give too much credit sa mga nabanggit mo, hindi lang naman sila, nagtulong-tulong sila. Dahil nga ayaw nila yung direksyon na tinatahak namin, no, na hindi pwedeng business as usual. Binoto ka ng 31 million Pilipino dahil nagtiwala sa'yo, hindi pwedeng business as usual. Ang lagi kong sinasabi nun, yung mga pang-iintriga, yung paninira, at kung may magmumura man sa likod ko, doon sa mga nakapaligid doon sa ating tinulungan, kaibigan natin dati pareho, kaya ko yun. Pero hindi ko kakayanin pag ang nagmumura sa akin ay yung 31 milyong Pilipino na. Hindi ko kakayanin yan. Dahil, ako yung nagpapaliwanag, ako yung maharap, tapos ikaw rin ang mamumuno ng pagsuway doon sa magagandang salitang binitawan natin. Ayoko, pagka ganyan out ako. But hanggat nariyan ako, hindi pwedeng ituloy yung mga maling direksyon. At yung the usual na sakit ng Pilipino, pag may nanalo, unahan, yung sabi ko nga nung aking interview with Binibining Karen Davila, yung mga Johnny Come Lately, gusto nila una pa sila. Tapos, ang gusto pa nila, buti sana kung gusto nilang mauna dahil totoo yung puso na maglingkod. Kung hindi, kaya lang nila gustong mauna, gusto nila una sila makapagdamba at mangurap na naman sa gobyerno. Yun ang mga tinanggihan ko, yun yung mga linabanan ko, to the point that many of those who were initially submitted to me, yung mga pangalan, kaya ako hindi naman pakaka-appoint tong mga to. Bukod sa hindi qualified, yung iba ron ay may mga kaso na ng korupsyon at yung iba ron, malayo pa lang, naaamoy mo na, malansa na, ang nais lamang magnakaw sa gobyerno. Sabi ko, as long as I am here, as the Executive Secretary, I am duty-bound to give the President wise counsel. And that's what I am going to do for as long as I am around. Yeah, so Attorney Vic,